Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman ako. Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Baka hindi tayo makapag-collab pero pipilitin ko mga boss, ha? Kasi high blood ako, eh. 160/90. Oh. Magkipagkwentuhan lang ako sa inyo hanggang kaya, ha? Ito, inside the Hague during Duterte's pre-trial proceeding. I'm sorry po. But it's what we call. Thank you very much. Thank you. Thank you. Si Sarah saka si Kimo, laging magkasama. Ingat ka dyan kay Kimo, Sarah. Hindi ka sasantuin yan. Nag-breakfast ba kayo? Ang mensahe sa lahat ng ating mga kababayan kahapon, nung isang araw, ngayon, na patuloy na nagpapakita ng kanilang suporta sa ating dating Pangulo. Nakikita po natin yung kanilang mga peace rallies doon sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo. So nagpapasalamat tayo na merong nagdadasal, marami ang nagdadasal, napakahalaga mo. Pangalawa, nagpapakita ng suporta. At Ang bait ni Sarah, ano? Maraming nagdadasal. Napakahalaga nun. Lambing-lambing. Tuloy. nagpapakita ng suporta at nagpapahayag ng kanilang nararamdaman. Of course. Huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. Correct. Tama naman, sabi ng mga Bayan, tanga. kayo lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, Check. patuloy ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Nakikita niyo yung Netherlands, di ba? Yes po. Gusto natin maging Netherlands ang Correct. Bukas na ba, ma'am? Wala sa to tagalundan bingkat ay tagalundan Pilipinas ang kahit Sa Netherlands mo to, sa Daegu. Meron sumisigaw na send back home Duterte. Meron naman nagsumisigaw na jail Duterte. No? Sino ba talaga mas marami sa ating mga Pilipino? Para sa inyo mga friend. Yung mga tanga o yung mga may isip? No? Puta. Ba't nakarating sa ano itong mga ito? Sa Netherlands to, kung tanga itong mga to. Ewan ko, parang namamaligno yata sila, no? Tuloy nyo. Duterte panaguti! Duterte panaguti! Oo. Yun naman yung ano, yun naman yung mga may isip, no? Duterte panagutin. Meron naman iba. Ito, totoo. Lutan niya Honda! Duterte panaguti! Duterte panaguti! Duterte panaguti! Duterte! Lutan niya Honda! Is guilty and that he should be made to pay for what he did to the Filipino people. Duterte panaguti! Duterte panaguti! Duterte panaguti! Duterte panaguti! Jail! Jail! Ano yung pakiramdam ngayon ng mga victims na nire-represent ninyo na finally nandito si
dating Pangulong Duterte? Oo, talaga pong nagpapasalamat po sila sa Diyos kasi nakikita nila ito na para answer po sa kanilang mga panalangin at sa pong mirakulo po. Kaya taos pusong salamat po nila sa Diyos. Yung sinasabi na ito raw po ay injustice naman kay dating Pangulong Duterte, what can you say about it? Oh, hindi po siya injustice. In fact, this is actually a means to attaining justice. Para po sa mga victims ng war on drugs, ang dami po noon, 15,000 to 30,000, Secondly po, mayroon pong legal na basihan, yung pag-aresto po kay Mr. Rodrigo Duterte. At yung pong batas po natin, RA 9851 or the IHL Act, ang sinasabi po sa Section 17, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. At mahalaga pong alamin na yung RA 9851, pinasa po ito bago po tayo naging miyembro ng ICC. Kaya yan po ang legal basis po. At yung proseso, Attorney Gilbert, sinabi nyo kanina na doon sa pre-trial, itidetermine yung mga ebidensya at kung siya nga po ba talaga ito. Pero meron ding tsansa na makapag-file sila na ma-release itong si dating Pangulong Duterte. Well, yan po yung sa initial verification, tatanungin po ng trial chamber kung mag-avail ba ng right to apply for an interim release, so i-determine po dyan. Tsaka po i-schedule po yung confirmation of charges po. Kayo po, bilang abogado ng mga victims, gaano po kayo kahandang-handa? Oo, masasabi na pong handa po kami at mag-closely coordinate po kami sa aming pong mga kaanak ng mga biktima, kasi kailangan din pong ipaliwanag sa kanila at kailangan din po namin silang pakinggan, paano ba kanilang mga hinaing at kailangan din po namin ma-explain po sa kanila, kaya handang-handa po kami. Anong paninindigan? On human rights. Ito naman yata yung grupo ng mga engot. Naniwala ako sa human rights. Sa victim ng extrajudicial killing, need justice. So, tingin mo, mas magandang harapin ng Pangulo Opo. yung kaso? Maganda yung harapin ni Duterte yung kaso, pero Duterte also need a rights sana sa Pilipinas. Okay. Hindi dito. Si ma'am, I am pro Duterte po. Oh, okay. Palakas na lang, boss, ma'am. I am pro Duterte po. So, Okay. Anong paniniwala po natin? so for me, sobrang sakit ng nararamdaman ko kasi for me wala siyang kasalanan. But we have to respect the law, and then he is still innocent until proven guilty. So kaya parang sorry yung boses ko ngayon maliit. Oo. So, yeah. Bakit emosyonal? Kasi I'm not into politics. Kaso madami siyang nagawa kasi before sa Pilipinas sa namin, barangay namin, madaming patayan, rape, yung mga ano ba yun? May mali ko sa'yo. Oo. So, para sa'yo, Drug lords, parang ganun. may pagbabago siyang nagawa. Okay. But I still do respect yung mga nasaktan din, yung mga na damay. But they should also respect what I believe. Okay. So walang awayan talaga dito. Oo. So, kayong dalawa, magkaibang paninindigan nyo, pero magkaibigan kayo. Kaibigan, super. Basta Ako pa yung nagsama sa kanya rito. Ako nag-iya. Pre, samahan kita. Halak, punta tayo doon. Oo. Hindi pala Duterte pa ang problema ng bayan. Eto. More names seemingly derived from food were found as non-existent More food names found on OBP secret funds receipt. Kamote, mango. recipients of confidential funds of Vice President Sara Duterte's office, according to a lawmaker.
House Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V said the list of questionable names includes Jay Camote and Miggy Mango. He also said that there are 5 Dodongs in the receipts, including Dodong Alcala, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong, and Dodong Esbarok. On Sunday, March 16, Ortega questioned if the payroll is Tangin ng mga pangalan niya, no? Dodong Esbarok, Dodong... Tangin na yan. Tapos sabi mo, Sara Duterte, hindi yung Duterte problema. Inuub. Tangin na. Nagkabaon-baon ng utang dahil sa inyo eh. Sa Pilipinas eh. Kaya mga friend. Tangin. Dito natin to. Baka mamaya ang problema rito, no? Baka sa kakahanap nito ng mga receipt, baka may mga lumabas pa na ang Panday, Captain Barbell, ano ng puta, grabe, no? Tuloy. Meron pa mga ghost student, oh. is imaginary, adding that lawmakers cannot determine if the names of individuals who received the confidential funds were legitimate. Ortega said that Jay Camote, Miggy Mango, and the 5 Dodongs have no birth, marriage, or death records at the Philippine Statistics Authority. Earlier, Ortega bared names similar to chip brands and cell phones linked to Mary Grace Piatos, one of the non-existent recipients of confidential funds of the Office of the Vice President's Aid Program. The names include Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho. In December 2024, the House Committee on Good Government and Public Accountability submitted the names of 1,992 individuals linked to the alleged misuse of the OVP's confidential funds. Citing the PSA, Ortega said only 670 of the 1,992 names had a 1,300 yung walang record sa PSA. 600 lang ang meron. Puta na, gaano karaking kwarta yan? Saan mo dinala yan? Tapos sabi mo, hindi Duterte problema ng Pilipinas, no? Paano kaya tatapusin nitong administrasyon na ito ang mga Duterte? Pugot na yung ulo eh. Pero yun nga, mga galamay, ano pa rin, maingay, no? Tuloy. most likely match in PSA records. Earlier, Manila 3rd District Representative Joel Chua said 405 of the 667 names found on the acknowledgement receipts for the confidential funds of the Department of Education under Duterte have no record with the PSA. The 405 out of 600, no record sa PSA na naman. Mga ghost student doon sa DepEd na tumatanggap ng confidential pa na. O tayo na, kawawa talaga. Pero magulo, ito. Kailangan lumabas na tayo. Duterte supporter explains why she joined Manila prayer rally. Puta, tingnan mo. Marami rin talaga. O, totoo. O, to. Gusto ko. O, yan. Ayan sila, o. Suporta. Porta. Siyempre, kay Digong, walang iba. Mga Duterte. Galit. Kasi, inano nila, yung hindi nila binigyan si Digong ng tsansa na magpaliwanag muna dito sa atin. Kasi dapat dito siya ililitis, hindi dadaling kasi mayroon type dito sariling ano. Ang puto yan. Ba't kinakausap pa kaya ito mga to? Wala sa sarili, no, mga friend? Kailangan lumabas na tayo eh. Dati kasi, tinatamad ako sa ibang sequences. Inaasa ko talaga sa Supreme Court. Kaya lang, ngayon, kailangan talagang lumabas ang tao. Dahil sobra na. Sobra na yung ano ba? Sobra na yung panggigipit, pang-api. Ano po mensahe nyo kay former president? Laban lang. Kasi, siyang hiniyakan ko eh. Kaya ako lumabas. Kaya hindi naman ako makakapag, hindi lalabas kasi nagigilty ako sa sarili ko pag hindi ako lumaban. At least sa ganitong paraan, mailabas ko ang aking damdamin para sa kay former president natin. Naway maging isang makabuluhang gabi ang ating ginagawang pagtitipon ngayon. Alam kong mabigat ang kalooban nating lahat. Si Victor Rodriguez o ito. These past few days, talagang mahirap. Emotionally, physically, mentally,
and intellectually draining ang pinagdadaanan nating lahat. Subalit, napakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Duterte through our Vice President Inday Sara Duterte. Nakausap ko ng personal si Mayor Baste Duterte nung nakaraang Thursday at nakitaan ko sila. Ito pa isa, oh. Sa Iligan City naman to. And we shout, freedom is a... Evil shall never prosper in Philippines. Iligan City hold prayer rally for Duterte. Kung saan lugar ito mga... upon President Duterte and upon the Filipino people. In Jesus' name we pray. Amen. Mamahal sa Kanya ang aming pagpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil binigay mo sila sa amin. And right now, Father God, we are declaring for His safety, we are declaring for His freedom, and we are declaring, Lord, that evil shall never prosper in the Philippines because... Tama na, puta na. Diyos ko, mahabaging Diyos. Ha? Hanggang saan kaya tatagal to? Yun ang tanong. No? At ano kaya pwedeng gawin ng gobyerno dito? No? Ang hearing, ang ano ni Duterte, ilang araw pa lang ho di ba mga friend? Ganyan na sila. Meron pa sa Maynila, meron pang kung ano-anong rally, katakot-takot. Pero may mga nagrarally rin naman po na mga matitinong tao na masaya sila at nasalakop itong si Digong, no? Pero yun nga, parang ano, mas marami yata yung tanga, ha? Na hindi mo alam kung ano, no? Kung paano, hirap pong isipin. Kapuri-puring, ewan, hirap na. Basta yun lang ito dyan, kailangan gumalaw itong gobyerno na to para itong mga ito ay matapos, no? Yung bang mahinto na, no? Ang gulo, no? Tapos sabihin ni Sara Duterte, hindi raw Duterte ang problema. Anong, kung di Duterte ang problema, sino ba gumawa niya problema na yan? Di ba mga boss? Pero alam nyo sa akin, malamang palagay ko lang, no? Mahirap pong mag-organisa ng ganyang klaseng mga rally-rally na ganyan. Mahirap po yan. Talagang malaking gastos yan. Buti kung bipiliin yan. Talagang ang sasama pero to, may mga coordinator ho yan, oo. May mga coordinator ho yan. Mukhang bumuhos na. Oo. Marami hong kikita dyan. Oo. Ganap ka ng mga tao, ganyan, oo. No? Mga friend. Pakinggan na natin si Atty. Conti. Ito si Atty. Conti tungkol doon sa Supreme Court petition versus Duterte ICC arrest already dead in the water, sabi ni Atty. Conti. Kanyang abogado, si ex-ES Medialdea, nawalan jurisdiction yung korte at sila kinidnap. Hindi ba pag sila magpapay ng petition for interim release, kinontra niya yung kanilang argumento? Tama po yun, kasi yung jurisdiction nga, important na. Kaya importante nung sinabi na Office of the Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kasi kahit anong gagawin niya, ICC na lang ang makapagpapasya. Yung pong mga petisyon sa Supreme Court, dead in the water. Wala na po yung magagawa ang ating korte dahil nasa jurisdiction na ng ibang korte. Kung ano man kailangan niya, ICC ang kayang sumunod. Kailangan niya magpagamot, kailangan niya kulay ng buhok, kung ano man. ICC ang kailangan niya kausapin. So itong mga application for TRO, kung ano mga restraining, kasi there's nothing to restrain. Nagawa na. Nagawa na, okay. Yun ho yun. Kaya ho ito mga pagsisigaw nito, ibalik si Duterte rito, dead under, sabi ni Tony Conti?
dead in the water na, wala na hong pag-asa. Oo. Pero dahil nga ho sa sila yung mga tanga, puro sinisigaw pa ho nila, bring back Duterte. Na, ewan ko pa paano, anong utak, ang hirap pong Marcos. No? Yun na lang. Lord. Ito namang sila Bato, sila Bongo, kung ano si Baste, na pinalibing daw yung tatay ni Marcos, ng tatay niya, yung tatay naman niya, pinakulong daw. Yung pagkakapalibing pala kay Marcos Sr., dumaan pa ho yan sa proseso. Hindi naman basta sinabi ni Duterte na, libing yan. Nilibing nila agad, hindi. May desisyon pa rin pala ang Korte Suprema dyan. Napanood niyo po ba kay Atty. Claire Castro? Hindi lang si Digong ang nagpasya dyan. At nagpasalamat naman si Bongbong Marcos sa pagkakaano na yun. Pero, yun nga, mga friend. Komo ba pinalibing ni Duterte? Sino naman ang yung balik naman. Yung Marcos naman, Kung hindi naman kay Amy Marcos at saka sa mga Ilocano, mananalo ba yan si Digong? 2 milyon lang yata lamang yan kay Rojas. Ilocano lang, di ba mga boss? Ayun ako. Ewan. Pero pagpalayin na natin, utang na loob yung pagkakalibing. Yung susi na, maski nababuhin nila yung Pilipinas, nakawin nila ng nakawin. Kurapin na nila yung gobyerno ni Marcos. Pagmumurahin nila si Marcos Punta na. Ibig sabihin, tatahimik si Bongbong dahil pinalibing ni Duterte yung tatay ni Bongbong. Ganun ba yun? Puta na. Pati pamilya ni Marcos, hindi ako pagtatanggol si Marcos, pero kung yun ang gustong ibig sabihin ni Baste, puta na. Katarantaduan naman yun. Diba? Anyway, yun nga, kung mamamatay naman to si Patas na, di ba? Kung mamatay si Digong sa dahig, palilibing din ni Marcos para quits, di ba? Pero sa totoo lang, mga friend, dapat na talaga anuhin ni Marcos. Hindi ho siya hintuan ito. Hindi sila hintuan ito. Ilang araw pa lang napapadala yung tatay niya rin sa dahig, ganyan na sila kagulo, di ba? Pinakulong ni Marcos, eto. Anong gagawin ni Marcos? Hindi na nga yung tawag ito, miyembro nga tayo ng Interpol paano? Paano gagawin ni Marcos? Puproteksyonan ni Marcos, yun ang gusto mangyari ni Bato. Puproteksyonan ni Marcos si Duterte. Kung pangulo ka, titimbangin mo naman, puta na sino. Tsaka yun nga. Kung hindi nila uwi na lang yan si Bongbong, ano pinagsasabi nila kay Bongbong, gustong-gusto nila, atat na atat sila, laway na laway silang makabalik sa pwesto, gusto nila tanggalin si Bongbong. Di ba? Alam namang hindi, tangina, presidente yan Mabuti sana kung barangay captain lang, kahirap mong ipatanggal presidente pa, tatanggalin mo. Tanginang yan. Tanga rin talaga sa totoo. Baka mamaya buhay pa si Juan Ponce Enrile Baka matrigger na magdeklara ng martial law yan. Para mahinto na itong mga ngalngal nito. Pero yung tanong ng mga friend, hanggang kailan tatagal to? Etong mga rally nito. Wag na. Kung mag-iisip naman sila ng people power, malabo ho yan magtagumpay, marami hong mamamatay. Bakit? Wala naman silang maisasamang kaparian mga Katoliko. Ko itong mga ibang sigaw na sigaw dito, mga gago, mga Katoliko, hindi ako niniwalang dito na kusang loob itong mga to, sa totoo lang. Baka sa tindire ng gutom nito, nakita nyo na may kinakausap kayo na matanda, di ba? Parang mawala sa sarili.
no? Tanong media, kausap pa ng kausap sa mga ganito. Hindi niyo dapat nakausap yung mga kung bakit sila nagrarally. Siyempre, sasagutin kayo niyan. Kasi ako, Duterte ako eh. Mahal ko si Duterte. Yun na yung sasagot sa inyo niyan eh. Itong mainstream media din, kung minsan magulo, no? Kaya kausap nila mga ganyan, no? Ay, nako, ewan. Mga boss, no? Tayo ng buhay yan. Pero talagang dapat maksyon yan dyan. Maynila, marami rin yung pumunta ron. Oo. Oo. Pero hindi ko yan magtatagumpay. Kung pinipilit nila, sabi nga ni Atty. Conti, na wala nang kapag-asa na maiuwi pa yan dito si Digong kung hindi natatapos yung hearing kung anong hearing na yun. Naaabutin ho ng taon. Eh ngayon pa lang di ba? 6 na buwan ang hihintayin. Bago pa ulit isusunod na hearing. Pagkatapos na naman, ilang taon ho yan eh. Naku, yung hearing pa lang ho niyan, taon na. Ayon kay Atty. Conti, kuminsan naaabot daw ng 6 years bago makapagsintensya ang ICC. Puta na ba? Buhay pa kaya si Digong sa taon? Alam, ito gago. Oo. Pero ako, siguro, baka December, malumanay na ito mga to. Wala na ito. Yung Duterte na yan, wala na yan. Araw-araw sila magsisigaw dyan, malaking gastos yan. Sino naman tanga magsisigaw dyan araw-araw? Magugutom sila dyan. Pakakainin mo yan. Buti kagaya nung mga bipilenin na may sariling budget sila sa bulsa nila. Abonado pa sila pagsama nila sa rally kay bipilenin. Ito humato, hindi ito. Mga boss, hindi ito. Hindi ako niniwala, mga boss, na tatagal ho yung mga yan na Duterte ng Duterte araw-araw. Hindi ho. Taon, baka hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Taon. At nananaginip kayo, ayon kay Atty. Conti, na mapabalik pa si Digong dito. Pakakawalan pa ng ICC. Hindi ho yan mangyayari. Dead underwater, sabi ni Atty. Conti. Kalat ni Baya, shout out. Hello, Akira. Hello, Maber. Be well. Bless you always. God bless. Kalat ni. Salome Angeles, shout out. Sobrang yabang pala ni Kalbo, sabi niya. Bullshit daw ang ICC. Sigaw ni Kalbo, sabi ni Salome. Mabuti pala, may nagsabi ba to? Bullshit ka rin. Kalat ni Baya talaga. Tama, bullshit si Bato sa kabulsitan. Oy, Bato, bullshit ka. Sabi ni Kalat ni dyan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Eman Escalona, shout out. Sabi ni Tia Deli, naku, behong tumulmol. Tantanan mo na please. Be, buti nga sa inyo, buwisit ka din pwe. Akala mo naman, napakadakila mo. Nayawang kurimaw ka, leche. Doon ka sa ICC ngak-ngak ng ganyan, tamulmul kang buwisit ka. Tingnan natin kung di pati lawlaw mong lubot manginginig to the max. Sa hiya, sa takot. Sige nga, Aber. Umasta ka ng ganyan doon sa harap ng mga husgado ng ICC. Pag hindi nagkautal-utal yung bulok mong ngala-ngala na pinutukan ka ng lintik, sarap mo talagang chinilasin at lamutakin ang pilipit mong uso na yawa ka. Hoy, Biset, manong ang ikaw umuwi na sa inyo. Huwag kang magpaawa dyan kapag
sa ibabaw ng entablado nagsisigaw, "Oy, yawang kurimaw, kahit anong bato pa ang lunukin mo, walang Darna o Superman na darating para saklolohan ka, inutil na bugok, okay?" Kahit sunugin mo pa ang ng baga mo ang kasisigaw sa harap ng mga zombies, tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ngayon isa na lang surot. Anytime, pwede ka ng tirisin na parang garapata ng aso. Kaya kung ako sa'yo, Mr. Batu Balani, ikaw maghunos dili sa kasisigaw mong bullshit. Umarap ka sa salamin at sapakin mo ang sarili mo, bullshit ka. Ha? Pwede, leche kang yawa ka, kinam. Sabayan mo na rin ng paglaklak ng Combantrin para mapurgay ang utak mo. Rest in peace, Mr. Bullshit. Huwag kang masyadong matulog na mahimbing, sir. Yung bangungot, mas malupit at traidor, nakaaway. Kaya kung ako sa'yo, kumalma ka, baka ang bangungot, di ka napasikatan ng araw. Maligayang nalalapit na paglalakbay sa'yo sa dahig. Nalalapit na ang forever, wala nang uwian at wala nang balikan. Hasta la vista, baby. Lisa Cruz, shout out. Niligtas niya sarili tapos nagwawala ka dyan. Nagtago ka. Subaybayan nyo na lang ang kaso. Di ba? Domsi, shout out. Malapit na yan na makarating sa dahig. Kapag hinuli yan ng Interpol, sasabihin din niya na kinidnap siya. Tangina na kinidnap. Tangina na. Ang gago ito mga to. Baka hindi kidnap, gurang nap Alat niyo, maawa ka sa kasani. Huwag mo nang patulan si paring Ronald. May guro niya yan sa utak. Baka mahawa pa tayo dyan. Tayo dyan. Lisa Cruz, Sinong sakim? Sinong sakim? Di ba amo mong Sara gustong makauupo agad? Di ba? Totoo nga magago Kalat niyo, ganyan. Alam mo kasani, naduduwag at nagpapanik na yan si paring Ronald. Kaya yan, nagkakaganyan. Duwag din pala ang putragis na yan. Bahag ang titi ng ungas. Ala to. Noel Tenco, shout out. Isang utak na tinubuan ng ulo, karaoke. Ay ko. Travis Herrera, shout out. Lousy, sabi yan. Sani Jaime Polito, shout out. Bongbong, mga senador, nakakahiya ang loyalty kay Digong. Hindi sa bayan. Kalbo kami. Kami ang nagpapasahod sa'yo. Hindi si Digong, si Digago. Ayusin mo sarili mo, ha? Wala kang alam mga senador na Digong nyo. Huwag na kayong tumakbo uli sa Senado. Kung hindi nyo kaming poprotektahan na nasa posisyon, umalis na kayo dyan sa Senado. Kakapal nga ng mukha nito mga to. Pagkapangalan pala tayo, sani rin ako Travis Herrera, ay sir, huwag magpa-stress po ha, sabi niya. Polito Robilio, shout out. Brad Roque, ganyan ang taong may nervyos. Kunwari, nagtatapang-tapangan pero pag dumating ang warrant arrest ng ICC, tiklop ang tapang niyan, iiyak yan. Walang kulusot ito si Bato, sa totoo lang. Parli Pulido, shout out. Senador Bato, atapang atao, magtatago sa Senado, takot na aresto. Ayun, Parli Pulido. Sabi ni Chis Escudero, pwede siya dito sa Senado. Oo. Hindi siya pwedeng dakipin dito. Yun, doon ka na tumira Bato sa Senado. Johnny Bigudo, gandang gabi ka, Roque. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak Bato. Palibasa, nung nakaupo ang amo mo, wala kayong rule of law at due process. Maraming namatay at hindi makapagreklamo sa mga kamag-anak. Hindi makapagreklamo ang mga kamag-anak dahil hawak ninyo ang batas. Kaya pumasok ang ICC. At pasalamat kayo, binibigyan kayo ng due process at hindi basta pinapatay tulad nyo. Totoo yan, Johnny Bigudo.
Walang niya tumaputan ito eh. Julito Robilo, shout out. Brother Loke, si Bato, laki ulo pero utak ipa. Rolando Gutay, shout out. Inihanda na ni Centro Trillanes ang posas para kay Bato. O yun. Domsio, sigurado yun. At park manahimik na rin siya sa kada daldal. Sinaida, San Pedro, shout out. Paano mong mapipigilan? Nagkatago ka na nga dahil akala mo kasama ka na. Yun nga, nagagagulan si Bato eh. Domsi ulit oh. Natakot nga siya. Cellphone niya naka-off. Dahil akala niya kasama din siya. O, di ba? Si Bato, ginagago mo na. Alam ng Duterte, ginawa mo. Kaya, eto, sigurado to. Pagdating ng huli na, mabubulaga din yan. Si Bato, kagaya na nangyari kay Digong. Oo, mabubulaga yan. Oo. Rodelio Felipe, Bato, paano mo mapagtatanggol yan puon mo? Mamamatay tao, nagtatago ka, antay mo, warrant mo, puro ka ingay. Totoo. Normando Reyes, hoy Bato, kala ko ba, sabi mo kay Trillanes, bring it on. Make my day, Trillanes. Kung gusto mong ikaw umareso sa akin. O ngayon, anong inangak mo? Yun nga eh. Siguro ang tawa si Trillanes dito sa mga hype na ito eh. Normando Reyes ulit oh. Alam mo pala ang rule ng Interpol. Bueno ngayon, di mas bullshit ka ba to? O, di ba? Normando Reyes ulit oh. Kitang-kita na ang mga hayop nito, Bato, Bongo, Robin. Nagsenador, hindi para sa bayan, kundi para sa mga Duterte. Totoo yan, ha? S. Makise, shout out. Good day, Sir Rox. Mismo, sinabi mo ba to na nananahimik ka na lang? Alam mo may warrant of arrest na kayo. Now, nagsisigaw ka dyan. Bakit di mo hinarangan ang pagdala kay Digong sa ICC? Anong tawag mo sa sarili mo? Anong klase kang allies ka? Yan ang isigaw mo dyan. O, di ba? Tatanga-tangahan si Bato eh. Whiskey, shout out. Handa mo na pumada sa Tobats. Librado Ludovico. Blessed Sunday morning, Karox, and to all who are watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless mo, stay safe, penalty. Oy, Kalbo, diyan ka magaling, humanda ka. Humanda ka na lang. At ikaw ang susunod ng ICC. Shoot na shoot yan. Swerte ka, Bato. Pagka umabot ka pa ng Pasko dito sa Pinas. Totoo. Mundo Cheng, oh. Kaya nga masama ang loob mo dahil kung hindi kay Digong, hindi ka yayaman, gago. At wala ka sa kinalalagyan mo ngayon, ulul. At itong si Bato ay walang kaalam-alam na sa batas, tanga at bobo itong tao nito. Naging senador dahil lang sa amo. Sa amo niyang si Digong. Oy, Bato, umayos ka. Susunod ka na, hinayupak ka. Mainit ang ulo ni Christian Cheng. Dapat pa nga mag-rally ang mga taong bayan. Napatayin na yan si Bato at dapat noon pa, hoy Bato, ang sarap mong masuhin sa ulo mo, ulul. Iwas pusoy ka, Bato. Napakagulang mo, duwag ka. Pinupuri mo pa, tan mamatay tao at magnanakaw kasi ganun ka rin, gago, killer ka rin. Mainit ultra. Pare Mundo, hindi ko masyado mababasa lahat Oo, sa totoo lang. Pero binabasa ko rin. Magahinahib na to. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. At sa mga kawaryos, wala na pong iniisip na katwiran niya si Bato at mga galamay ni Digong. Bumabawi na lang yan si Bato kasi nga po ay iniwan niya sa ere ang puon niya. Tapos ngayon, pinapakita niya na may malasakit siya kay Mr. Duterte. Ang galing-galing gumawa ng kwento itong si Bato. Kaso nga lang, pang comics lang ang kwento mo. Totoo yan, David, Shirley Jaser, shout out, Ano bang problema itong dagol na to? Gagawa-gawa ka ng rumal-dumal tapos iisihin si BBM. Ilang taon nilang inignore ang tawag ng ICC. Minumura pa nga nila. Sige nga, pag dumating yung warrant mo, tingnan ko lang kung hindi umikot pit mo dyan.
kagigil, kang didisit ka. Mabuti pa, hintayin mo na lang ang pagharap ninyo nila Mr. Las Cañas at Cotabato sa Netherlands, sa daig. Diba? David Olin Mendoza ulit to. Karox, halatang gawa-gawa lang ni Bato yung mga sinasabi niya. Totoo, gaya na lang nung sinabi daw ni BBM na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC kasi baka siya doon may imbestigahan. Paano? Paano may imbestigahan si BBM? Hindi naman member ng ICC sa Pilipinas sa ngayon. Ang laki ng ulo ni Bato pero walang laman. Yun nga, tatanga-tanga eh. Kung ano pinagdadaldal doon sa entablado na tatulogin. Paano kaya nakapasa sa PMA itong gago na to? Mundo check ulit to. Minuran ni Baste si BBM at sinumbatan pinalibing daw ng tatay niyang si Digong ang matandang Marcos at tapos ang tatay niyang si Digong ay pinakulong ni BBM. Yun ang sumbat niya. Hoy, Baste, manabalong bayan ng tatay mong killer at magnanakaw. Kundi sa tulong ni Amy Marcos at sa tulong ng mga loyalists at kasama pa ang 30 million na pera at ang usapan, pag nanalo ang tatay mong killer, ipapalibing ang tatay mo si matandang Marcos. Yun ang usapan. Baste, hindi naman kayo kilala ng bansa ngayon lang dahil sa mga kawanglangyaan ninyong mga Duterte. Walang, yung Duterte na yan eh. Oo. Tonic, shoutout. Si Rox, si Bato, ayaw dalawin ng amo niyang si Mang Kanor sa ICC kasi takot siya, baka arestuhin na siya doon. O, yun nga. Bato, huwag kami. Kaya Jaser, tawa ko ng tawa sa'yo, Karox. Nabugbog na nakakatanga si Batugan. Tanga talaga eh, ang gagawin mo, puta. Papalusot pa. Muna dyan nga nito, Parisani, 75 years na ako, inaabot ko na ang naging pangulo, 75 years na ako, inabot ko ang mga naging pangulo ng bansang mula kay Ramon Magsaysay hanggang sa Batang Marcos. Sa ngayon, walang pinakamasamang naging pangulo ng Pilipinas sa tanang buhay ko. At iniidolo pa nga ng mga tanga at bobo ang ating mga kababayan at mga bayaran. Totoo. Mundo Cheng ulit, itong babaeng nagsasalita pabor kay Digong, may pinag-aralan ka ba o likas kang tanga at bobo? Kaanid ka pala ng mga demonyo tulad ni Digong, baliw ka. May tsura, friend Mundo, may tsura yung babae. Hindi kaya naging chipay ni Digong yun. Buti. Librado ulit, hoy babae, mas malaki pinagdaanan ng bansang Pilipinas noong panahon ni Tandang Dorian Dutay sa pandemic na nagnakaw ng PhilHealth, limas ang pera, pogo, nagsulputan. Naku, ang malala ay EGK. Yan ang itanong mo kay Kalbo. Tama na muna yan. Kaya tumigil na kayo mga zombie. Pwe, lecheng hindropot, chupi. Ayun. Mundo Cheng ulit to. Pre, ang sinasabi mo na taga-fake news ni Digong at Kibuloy ay si Lorraine Badoy na may chismis din na kinakabayo rin ni Digong. Ana Pelgo, good evening Karox. Ana Pelgo ulit. Dapat isama na si Robin sa kulungan sa Netherlands, The Hague. Sabi niya, sanay na siya sa kulungan at masarap daw ang pagkain. Tama, para may caregiver si Digong sa kulungan, di ba? Ted, shout out Ted. Sa sinabi ni Sara noon, dapat daw nagbilin si Presidente Pinoy. Pag namatay daw si Pinoy, ay dapat din daw na mamatay ang gustong pumatay kay Pinoy. Sino naman kaya? Maling-mali itong si Sara sa sinabi niya kay Pinoy. Hindi pagpatay ang nasa isip ni Pinoy, bagkos nagmiyembro si Pinoy sa ICC, kaya naman ang nangyari, nahuli at nakakulong ngayon sa ICC si Digong. Isusunod si Bato at iba pang kasama nito. Bumagsak din ang padapa at iyakan ng mga DDS. Yan ang napapala nila. Mas matinding ito kaysa sa plano ni Atty. Sara Cunno. Di ba? Priscilla Leong, shout out.
God has spoken. This is happening to Digong as a result of his brutal action during his tenure. Kahit si Madam Lenny masyadong nabastos ni Digong. Totoo, sinisisi si BBM, what the hell. Si Digong gumawa ng kalokohan, he should pay for that. They hit PBBM below the belt. Grabe. Gusto nilang pababahin si BBM. Di hamak na napakabait ni BBM. Mabait talaga yan mga boss. Dahil sa tagal ni Marcos Sr. na hinawakan ng Pilipinas ng martial law, wala hong nabalita kay Bongbong na ginawang masama dito sa Pilipinas. Wala. Maliban ho doon sa pinanggalingan ng eskwelahan na nabalita na napatay daw yan, na kinloan na lang daw yan, di na raw yan ng Bongbong Marcos, mga ganun. Pero wala ho dito sa Pilipinas, wala ho akong nabalitaan na naging ano niyan. Yung naging abusado, yung Bongbong Marcos. Wala ho. Wala ho talaga. Kayo ba meron? Meron mo kayo alam? No, na naging abusado si Bongbong Marcos nung panahon ng tatay niya. Ang nabalitaan ko lang ho dyan, galing sa ibang bansa, papunta rito, gusto na daw niya si Tina Revilla. Crush niya si Tina Revilla. Yun lang. Ana Pelgo, sipain daw ni Digong yung taga-ICC. Ngayon, utal-utal sa hearing, nagpapaawa effect. Kala nila ni Salvador Medadea maniniwala basta-basta taga-ICC sa pakulo nila. Hindi Fernando Domingo, shout out. Noon yun ba to? Sinabihan nyo ba naman na bangag ang presidente? O, diba? Tanga-tanga eh. Fernando Domingo ito. Kung ano laki ng ulo niya, kasing liit naman ng utak niya kung mag-isip. Talagang bobo eh. Pasensya na ako talaga, hindi ko kayang basahin lahat ha mga boss. Anapelgo, si Bato, malaki ang ulo niyan, pero ampaw ang laman. Kala nila araw-araw Pasko, totoo. Fernando Domingo nito, si Bongbong Marcos, ang makikinabang sa pagkalas ni Duterte sa ICC. At sarili ni Duterte ang nagkahon sa ginawa niya. Totoo yan, Fernando. Fernando Domingo nito, Bato, hindi ka naaabot ng may election. Boy Javier, shout out. Galit si Digong sa'yo, Bato. Bahag ang buntot. Chupista Bunao, shout out Good morning po kuya at sa mga mahal po sa buhay at sa mga ka-warriors. Hala, anong nangyayari sa'yo? Tila nawawala ka na sa sarili mo. Konti na lang mental na aabutin mo. Di mo mapipigilan ng ICC. Totoo. Salvador Centeno, shout out. Esther Mantunan, shout out. Takot niya si Bato kasi malapit na rin siya sa ICC. Sana isama ni Torre si Trillanes sa pagkuha at pagposa sa kanya. Go to hell, Batong Kalbo. Wala kaming pakialam sa buhay mo. Ito. 3JC Hope. Si Rox, wala naman kasi sa hulog si Bato. Oo nga. Pinangakuan siya talaga ni BBM nung okay pa sila. Pagkatapos siyang pangakuan ni BBM, anong ginawa ni Bato? Di ba nagpahiring siya na magpapahiring Morales at talagang si BBM ang inaaway niya? So, anong gagawin ni BBM? Alangan namang matapos mo siyang lait-laitin, pahiyain, pagbintangan ng adik, at kung ano-ano pa, ini-expect mo pa ba to na proteksyonan ka ni BBM? Anong logic yan? The moment nagpahiring ka kay Morales, you declared war against BBM. Alangan namang walang gagawin si BBM. Ikaw naman,
3J Soup, tanga nga siya. Anong gagawin natin? Tanga. Ang alam niya, maski murahin na murahin, babuyin nila yung Marcos, ipoproteksyonan pa sila ni Marcos. Palagay nyo kay Marcos, santo? Gunggong pala talaga itong mga hayop na to. Andronic, ano to? Anronico Roda. Una siyang nagtago. Baka sabay silang bitbitin, no, di ba? PJ Siopo, ha? Xerox, walang masama na mag-bend si Bato. Natural lang 'yon dahil nahuli si Digong. Pero may limitasyon ang iyong freedom of speech. Gusto mong proteksyonan ka ng administrasyon, pero ano itong mga pinagsasabi niya kay BBM? Tiyak, galit na galit sa kanya First Lady Lisa. Totoo. Odi Galvez, shout out. The head is down. The tentacles are soon to follow. These are Bato, Albayalde, BP Sara, Piatos, Aguirre, et al. Domsi, oh. Nagtago siya talaga. Akala niya kasama na siya. Kaya inop ang cellphone. Tatahi-tahimik yan. Pag naaresto na siya, katulad ni Dutae, na naging maamong tupa. Chupista Bunaaw. Itong si Epektibo, sobrang magprotekta sa reyna ng mga digong nyo. Ingat ka kay Ipe, baka ikaw pa ang mauna pa sa hari ng demonyo. Elizabeth Iscare, oh. Good morning, Xerox. Grabe itong si Bato. Aping-api ang dating kasi daw, yung amo niyang si Digong, hinayaan niya daw na madala ng isa ICC. Dapat din na makasama siya doon dahil isa siya sa mga may warrant din doon. Gusto ni Bato na masipa itong si BBM. Sa galit nito, at naisahan sila at alam niya na may warrant na daw sila. Totoo, di ba? Uy, gumagawa mga balita, mukhang kaya nagpaiwan si Hanilet dahil ayaw niya samahan si Digong, ayaw niya samahan, Tapos mayroong mga picture na inaakap siya ni Ipe, paktay ka dyan, Itong si naman, may mga pinapakita na naman itong mga vlogger ni Bongbong. May mga picture daw na matindi itong si Kitty Duterte na to. Elizabeth Iscare, oh. Tingnan lang natin, Xerox, kung gaano ito katapang si Bato. Kung magsalita, akala mo walang bahid ng kasalanan sa ating sambayanan. Mga salot sila sa ating bayan. Tingnan ko lang. Kapag nahuli na ito ng ating kapulisan, sige, doon mo ipakita ang tapang mo. Aabangan namin yan. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth, Pasensya na, Elizabeth, hindi ko mababasa talaga lahat. Jeronimo Vale, shout out. Bugok talaga yan si Bato. Tanga rin naman si BBM na, bugok talaga yan si Bato. Tanga, hindi naman si BBM ang may kasalanan, si Digong. Yun nga, tatanga-tanga talaga eh. Laki ulo, liit utak, puta. Elizabeth Iscare, Sir Rox, dagdag comment ko lang dito kay Bato. Walang laman ng utak nito at hindi nagsilbi sa bayan kundi para siya sa mga Duterte at kay Kibaliw. Huwag mo na nga kaming paikutin pa, Bato. Ang mga aliporis mo lang ang bilib sa'yo kasi pareho mo silang mga walang utak. At sa sobrang sampalataya ninyo, sarado na ang prinsipyo nyo. Tinuring nyo siyang Diyos nyo. Tinuring siyang Diyos nyo. Totoo. 3J Siop ulit, oh. Here is the lesson we should all learn from this. For every action, there is a reaction. What you reap is what you sow. Everything you do, good or bad, as a consequences, at wala taong makakataka sa consequences ng kanyang ginawa sa buhay niya. Si Digong, for so many years, dahil malakas at bata pa siya, ay puro pagpapatay ang ginawa. Now, ito na ang consequences ng lahat niyang ginawa.
panahon na matatakasan niya ang consequences pero hindi pang habang buhay makakatakas ka. Ito na ang sinasabi ni Sarah na time for reckoning, di ba? Time of reckoning. The time when someone is called to account for their action, to face the consequences of their mistakes or misdeeds, or to deal with the unpleasant situation they have avoided. Shout out Mike, Michelle, Edwin, my friend, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos na, shout out. Hieronimo Bales, shout out. Naniniwala yan kay Morales kasi may butas ang puncher yung papel. Richard Santos, shout out. Mga kamponing digong nyo, God bless, Mr. Sa totoo lang, and more power. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay, Richard Santos. Mary Lou Blando, shout out. Pasensya ka na ba to? Ang puti ay makakamit ang hustisya. Pag Pilipino, inhustisya. Totoo. Sa puti, nakakamit ang hustisya. Sa Pilipino, inhustisya, di ba? Nelson Batalones, shout out. Isa ka sa naglaglag kay Digong, kaya di ka sumama sa Hong Kong. Ngayon ka lang lumutang at pabida ipik ka pa. Wala kang kwentang malapit ka na sa ICC. Totoo yan, Nelson. Ted, Sa paninira ng mga abogado ni Digong sa ICC, na sinabing kinidnap ng ICC si Digong, walang due process at di maalagaan ng kalusugan ito, lalo lamang nilang idinidiin si Digong at hinihiya ang mga Pilipino. Totoo yan, Ted. At tanga talaga eh. Reynaldo Gonzalez, shout out. Alam daw niya Interpol dahil naging PNP chief siya. Ano nirereklamo mo? Di alam mo na dapat kang hulihin ng Interpol, pulpol talaga bato. Sarap sa bunutan. Patay tayo dyan. Marilu Pabianak, shout out. Blessed Monday po tayo at sa mga ka-warriors. Maraming ginawang pagtataksil nung pumuligtad siya kay Subiri. Now, nagsiguro ng sariling kaligtasan at mga pinakapatunay ang pagtataksil niya sa mandato sa taong bayan. Soon, mapapatunayan mo din yan mga galit mo at paghahanap ng masihisi na kayo naman ang gumawa niyan. Remember to repent sa mga maling ginawa nyo, mga abuso sa mga mahihirap na naging biktima ng EJK, kasama na din ang mga personalidad na pinakulong niya, especially Senator Laila de Lima. Payback time. God bless as always. God bless Marilo Castro. Epi Ramirez, shout out. Mga Pilipino, huwag iboto ang mga bata ni Duterte, si Bato, Bongo, Philip Salvador, Robin Bobo Padilla. Hindi naman kandidato si Bobo Padilla eh. Bakit buntot-buntot ka kay Sara, ha? Prim, shout out. Ang nagpapainit sa kanya ay ang malaking kasalanan. Ang nagpapainit sa kanya ay ang malaking kasalanan niyang ginawa na inililigaw ang tao sa katotohanan. Bigyan ng straight jacket yan. Natay tayo dyan. Prim ulit, Atakihin ka sa puso Atakihin ka sa puso ang magpapalaya sa iyong maitim na kaluluwa. Traidor sa bayan, traidor pa sa kanyang puon. Totoo. Kalat niyo. Kasani, good morning. Huwag kang tumigil, Kasani. Matutain mo ng palakol ang ulo ng mga tanga na yan. Hala, bira. God bless your family. God bless Kalatni. Federico Mandak, shout out, ha. Nakakasawa na. Nakakasawa ang kaob-oban ni Bato. Pati ng mga supporters nila. Magpapaprotekta daw sa gobyerno, sa Senado, pag dumating ang warrant of arrest. Tapos minumura niya ang presidente. Paano siya tutulungan? Parang sinabi na Commander Tariela kay Marcoleta, paano kita tutulungan? Ay tinawag mo akong gago. Ganun lang yun, Bato. Ang malinaw, nautakan mo
yung amo mo, hindi ka sumama sa Hong Kong dahil alam mong may warrant of arrest na ang ICC. Pinabayaan mo ang amo mo. Yun ang totoo nun, Federico Mandak. Yun ang totoo nun. Everyday, Sunday, shout out. Bato, kidnapping nyo. Bato, kidnapping nyo si Imo. Sara Midaldea Duterte, pabalik sa Pilipinas. Malia Leonora Roque, shout out. Hello, tatay. Palagay ko, hindi naman natural yung pagkakalbo ni Bato. Malaki yung puyo niya. Maria Leonora Roque ulit to. Nanumbat si Base dahil yung tatay ni PBBM, pinalibing daw ni Digong. Buhay pa naman yung tatay niya. Mukha na lang patay. Paano ipalilibing ni BBM yun? Totoo. Basta, pag namatay tatay mo, di papalibing din ni Marcos. Tanga-tanga talaga itong mga tupo. Tanga na. Mary Grace Santos, Sabuyan ng asin si Bato. Pebbles talaga brain. Sayang pasweldo ng Senado sa konya. Sayang tax. Gandang araw, Karo. Sayang. Gandang araw. Mary Grace Santos ulit to. Bato, duwag. Buti pa. Bulalo, may utak. Galit pag sinabing pro-China. Siya totoo naman. Totoo. Bong Tupa, shout out. Si Bato, desperado na. Nagwawala. Totoo, di ba? Ay, Brother Elias Isyo, shout out. Nakapag-collab din tayo, maski paano, pasensya na po sa mga hindi ko nabasa. Oo, talagang hanggang bukas po muli mga boss. Oo. Pilipinas, saan talaga papunta? Ano kayang aabangan natin sa susunod na kabanata na ito? No, mga boss? Para na, baka maging teleserye ito kasi matagal pa Mukhang aantay na lang natin dito kung kakayanin nga ni Digong mamuhay sa Oblo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal.